O ikaw, anong kaso mo? Bakit buntis na buntis ikinulong ka pa rin dito? Nagnakaw ka? Nakapatay ka? Oo. Ang asawa ko. At yung kirida niya. Pinatay mo yung dalawa? Wow, ang galing ah! Okay to ah! Galing, Aida. Aling Aida! Ay, naku, manganganak na. Manganganak na yata. Gising nga kayong lahat dyan. Gising. May mga anak. Di ba? Mga anak, di ba? Ang gagawin natin. Aling, ikaw magpahingi ka lang ng tubig. Oo, tawagin niyo yung gwardya. Akong balag. Yung gwardya, tawagin na. Yung gwardya. Ito! Sino ba sa inyo ng anak? Siya ho. Asan ang bata? Hindi pa misis niyo magalaga ng batang to. Una, ayaw tanggapin ng misis ko. Baka raw magmana sa mga magulang, pamarisan pa ng mga anak namin. Sakit pa ng ulo. Pangalawa, alam kong going straight ka na eh. Wala akong nabalita ang gulo na nasangkot ang pangalan mo. Magmula nung lumaya ka. Sa bagay, Warden, gusto ko rin magalaga ng bata. Oh, yun na. Ulila na yung batang yan. Elmo? Oh. Bakit? Gusto ko na makausap ni boss. Okay. Kailangan mo raw, boss? Yang ka na naman. Huwag mo na ako i-boss. Drigo na lang. Kaya nga pala. May lakad ka ba mamaya? Wala naman. Sumabay ka na sa akin ngayon sa bahay. May diferensya kasi kotse ni mama eh. Ayos. Oo. Magbibihis lang muna ho. Sige. Grace! Ba't ikaw may dala niyan? May ginagawa yung maid eh. Oh, merienda mo. Ah? Tignan mo naman ang mga batong yan. Habang tinititigan mo, lalong kumikinang. At saka nakakatubo lang naman kami ng malaki. Kung nakakatawad kami. Pansamantala naming pinuputol ang programang ito upang ihatid sa inyo ang isang mahalagang balita. Isang alahera sa may Kawayan, Bulacan ang pinasok ng mga hold-upper na nakatangay ng humigit kumulang sa 1.5 milyong halaga ng mga alahas. Ayon kay Ginang Esperanza de la Serna, ang biktima, kasalukuyan silang naghahapunan ng pasukin ng mga hold-uppers ang kanilang bahay. Si Mari, Hindi pa kawawa naman. nakikilala ang mga pinaghihinalaan at kasalukuyan pa ang nag-iimbestiga ang mga pulis. Matagal pa ba yan? Sandali lang to. Yung bang si Lydia? Yung nag-5'6"? Ah. Yung malakas magpatubo? Naku, nung
isang buwan, ha? Mahigit na 1,000,000 pera at alahas ang natangay sa kanya. Hindi ko gustong dalhin sa hukay ang lihim natin dalawa sa buhay. Baka isang araw, wala na ako. Tungo pa matuklasan ang lahat. Katapos patay na ako nagagalit ka. Tay, ba naman ho ang niisip ko Baka, pwede ba naman ho akong magalit sa inyo? Katunayan nga ho Papasalamat ako sa lahat ng gawa niyo para sa akin. Sige, tayo na lang tawag ko Okay, pare. Good afternoon, sir. Ato. Meron po kayong bisita naghihintay sa opisina? Kanina pa? Opo. Elmo. Ano? Puta ka! Pag sumama-sama ka pa sa unggoy na mistisong yon, ito ang tandaan mo. Babasagin ko mukha mo. Ha? Iho, ano ka pa naman? Ano pa talaga ang nangyari? Walang anuman tuma.
Huwag naman kayo masyadong nag-aalala. Baka mamaya kayo pa mapano. Kasi naman ikaw palagi ka na lamang nagbabait. Paminsan-minsan naman, magmatapang ka rin. Gamitin mo ang pagkalalaki mo. Sino ba gumawa sa'yo niyan? At ipapapatay ko? Para naman kayong hoodlum yan eh. Siya nga pala ma, si Elmo. Kung di dahil sa kanya, malamang natuluyan na ako. Naku, iho. Maraming salamat naman sa'yo. Paano naman kaya kita mababayaran? Dr. Michael Martinez. Wala naman ho yun. Ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Siya nga pala, hindi na ako magtatagal. Boss, babalik pa ako sa shop eh. O boss na naman ha. Sige. Salamat ha. Elmo, salamat ulit ha. Sino ba talaga nakalaban nyo? Hindi ko kilala eh. Basta alam ko ho, tungkol sa babae. Ganyan nga talaga. Kung sino pa yung tumutulong, yung pang nadidisgrasya. Buti yun na inabot mo. Ay, hindi naman ho pwedeng di ako tumulong. Mabait ho yung boss ko. Hindi nga ako nagdemanda eh. Eh, kung di ako tumulong, di patay na ho siya ngayon. Arlene, kumusta ka na? Eto, ayos lang. Buhay pa. Paano yung mukha mo? Nauntog lang yan. Nauntog? Maniwala ka dyan. Inumbag na naman yan. Aling Norma naman. Ay, bakit? Yung asawa ni Arlene, wala nang ginawang mabuti kundi sisihin at bugbugin yan. Sundan mo. Swabe lang natin. Aba, hindi ba magmamadyon tayo sa bahay? Aba, oo nga pala, no? Kung nakalimutan ko. Ano ba nangyari? Ano parang hindi ka marunong mag-ingat? Pasensya na ako kayo, misis. Hold up to. Hindi ko una ko ito eh. Huwag kang kikilis sa masama. Todos ka. Pakilagay lang yung pera at alahas. Pakibilisan lang ho. Ito pa, ito pa. Oh. Tingnan mo yan, ha? Naleche na. Atras! Salamat ho. Thank you. Huwag kayo mag-alala, ma. Lahat yan. Babalik din sa inyo yan. Magkano ba nawala sa inyo? Ako, Diyos ko. Sa akin lang, 100,000. Sa mga kasama ko, abutin ng 1,000,000. Ako, Diyos ko, ano ba ito? Laki rin pala. Magbakasyon muna kayo. Patatawag ko na lang kayo kay Eric kung kailangan ko kayo. Ganun ba? Utang ina. Bantay mong mabuti ha. Huwag mo na ito paabot sa pulis. Abala pa yan. Siguruhin mo hindi makakalabas ng shop yan. Ano? Uy, nga pala. Yung kotse ni Mr. Floro tapos na ba? Kukunin na kasi. Okay na yan. Mabuti naman. Minamadali kasi ako eh. Pasensya ka na kung inaapura kita. Wala nang problema Wala. Okay. Rico, pwede bang makausap ka sandali? Ano yun? Patagal ko nang gustong sabihin sa'yo eh. Kaya lang, nakakahiya. May problema ka ba? Medyo parang Kailangan mo ng pera. Hindi problema yan. Halika sa opisina. Hindi. Hindi naman yun ang problema eh. Medyo personal. Sabi nga nila, mas mabuti raw yung nagsasabi ng tapat kesa sa inyo. Iba pa niyo malaman. Tungkol sa... Elmo, diretsuhin mo na ako. Hindi ka naman naiiba sa akin Nareklamo ka ba sa trabaho mo? Meron pa nagbibigay ng problema sa'yo rito? Wala. Sabihin mo, paalisin natin. Wala naman akong problema. Iba ho yung...
Pare, mamaya na tayo mag-usap, ha? Oh? O ano? Chemong, Nasa stock room, sir. tara, sama ka muna. Makita mo kung paano ako magdisiplina ng tao. Alam mo mga taong ganyan, mga traidor, mga walang utang na loob. Dapat sa mga putang inang yan, turuan ng leksyon eh. Eto, babasagin ko lang mukha nito. Tara. Huwag na, may tatapusin pa ako eh. Sige, mamaya na tayo mag-usap, ha? Ah. Masarap, ano? Pero din. Huwag mo na silang pansinin, Elmo. Boss, di ba yun yung mekanikong yun? Si Elmo? Kasama yung kapatid mo ah. Pare, ibang klase ka rin, ha? Kunwari, akong kinakaibigan mo. Yung pala kapatid mo, target mo. Kuya! Sigo. Isa ka pa! Pareho lang kayo. Ko sa inyo. Elmo? Elmo! Sige, magsasangkap ako ng kape. Tay, Bakit mo nangyari sa'yo? Nakita mo? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Hindi ba sinabi ko sa'yo, mas nakakatakot ang mabait? Dahil nasa lubang kulo? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Namumuntik-muntikanan ka na. narong timing lang naman ho eh. Talaga naman hong ipagtatapat namin ni Grace kay Trigo yung relasyon namin. Kaso, binalaso eh, natsyempohan kami. Tay, kalimutan na nyo. Di na kaso lang naman to eh. Wala naman hong nangyari sa akin eh. Sa iyo, maliit. Sa akin, hindi. Kalimutan. Hindi kita pinalaki para mapatay ng sino man dyan. Bago ka bayari, ako muna. Tay, konting lamig naman ho. Alam naman ho yung sitwasyon eh. Eh, kayo man ang lumagay dun sa katayuan ng tao. Magagalit din naman ho kayo. Kaya nga, Elmo, kung ako'y ikaw, layuan mo na si Grace. Tay, hindi ho pwede yun. Nagmamahalan ho kami ni Grace. Kahit na ano hong mangyari sa akin, paglalaban ko ho siya. Kung yan ang katuwiran mo, di ako papatay sa dirigong yan. Total, matanda na ako eh. Kaya kong bayaran ng buhay niyan sa loob ng bilangguan. Tikitan ko lang yan eh. Pag hindi naging gripo, tagiliran yan eh. Mapatay man nila ako. Sigurado akong patay din yung drigo yan eh. Ay, salamat ho. Pero, huwag na ho kayo makialam. Problema ko to. Nakakahiya ka. Ang dami-daming lalaki dyan. Gusto mo pala magpaligaw. Gusto mong magka-boyfriend. Bakit hindi pa doon sa may pera ang ginusto mo? Kung kailan ka gagraduate, tsaka ka nagloko. Kalokohan ho bang umibig? Hindi ba kalokohan yan? Gumusto ka sa trabahador ng kuya mo? Ano ipakakain sa'yo? Mga pyesa sa talyer? Alam mo, Grace, kahit galit ako sa'yo, mahal kita. Ayoko mawala ng halaga ang buhay mo. Ang laki-laki ng oportunidad mo, sisirain mo dahil lamang sa lalaki yun. Ano? Hindi nagpapakahirap ang mama na pag-arali ka, mapunta ka lang sa isang lalaking tulad ni Elmo. Tingnan mo ako. Dahil sa binigyan ko ng halaga ang pagod ng mama, nakatapos ako sa isang malaking kolehiyo. Ngayon, may sarili akong negosyo. Kaya ko mag-asawa kung kailan ko gusto. Mag-aasawa ko ng matinong babae. Pero kahit matino, pinipili pa rin. Hindi yung basta tight mo, okay na. Talagang kahit kailan, hindi niyo ako maintindihan. Kaya mo na, ma. Ang inaalala ko lang, baka gumanting Elmong yan. Alam mo naman ang mga ambisyoso katulad yan. Kailangan bito ka. Kung gusto niyang tumagal ang buhay niya, huwag siya magpapakita sa akin.
Hello? Elmo? Nasaan ka? Oo, bahala na. Basta gagawa ko ng paraan para magkita tayo. Hindi na ako makatagal dito sa bahay na to eh. Parang impyerno. Konting tiis pa. Kuman, hirap na hirap na. Tiyempo tayo. Naghanap lang ako magandang tiyempo. Makakuha lang akong magandang trabaho eh. Hindi na nga ako tatagal dito eh. Utang ina mo, Elmo. Layuan mo kapatid ko kundi pa sa salvage kita. Kung magsalita ka, parang ayop lang yung pinapapatay mo eh. Nakakala mo, ikaw lang marunong pumatay. Paano yung kontra salvage? Subukan mo lang. Hindot mo. Huwag ka nang papalag. Sumama ka ng maayos. Namimiss ka na ng bayaw mo. Bayaw mong hilaw. Sige na! Bitawan mo. Tay, takpan ho ba kayo? Hindi naman. Sinabi ko nga ba, masama kutob ko sa mga lintik na yun eh. Pero sa susunod, mag-iingat ka. Tara. Ano yun? Ano to, brownout? Oo nga, ano? Aba, hindi. May ilaw sa kabila, eh. Oh. Baka nag-short lang. Tingnan mo nga, oh. Saan ba switch box dito? Doon, sa likod ng bahay. Ina ngayon pa. Brownout eh. Bakit brownout? Hindi, saka kabila naman, wala may ilaw eh. Ay, mag-canvas natin, labas mo. Rigo, wala ba dyan si Grace? Wala. Kanina, nang mamatay ang ilaw, katabi ko siya. Nang magbukas ang ilaw, bigla na lamang siya nawala. Tiningnan siya ng kaibigan niya sa kwarto, wala naman siya. Saan pumunta yun? Saan kayo nagpunta ang lintik na batang yun? Tingnan niyo nga sa labas. Huwag kang mag-alala. Tetelegrama kita araw-araw.
pararasyonan kita ng sariwang gatas ng kambing, sariwang prutas. Kailangan mo yan. Pampataba ng ugat. Ay, apurahin mo, bigat, para magkaupo kagad si paring Indo. Sige na. Baka mahuli ka pa sa biyahe. Oh, Salamat ulit, pare. sige, ha? Ingat sa tuwad. Tuloy na ako. Naku. Elmo, halika na. Nakahain na, kakain na tayo. Okay na. Paano? I'm late eh. Baka nariyan na si Arnel. Ayaw mo siya maghintay. Ano, gusto mo bang bubugin ulit ako noon? Masyado ka nag-aalala eh. Akong bahala. Sige, I've gotta go. I'm late na eh. Pare, matigas talaga ang ulo mo, ha? Hindi mo ako naiintindihan eh. Anong hindi? Kinangina mo. Hanggang dyan ka lang pala eh. Ma? Nakuha pa niyo magpakita sa akin ngayon. Mama naman. Ngayon pa ba natin pag-uusapan to? Kailan pa? Huwag na ho niyo sisihin si Grace. Ako naman ho ang may kasalanan eh. Mula nang sumama ka sa lalaking yan, kinalimutan na kita. Pwede ba? Umalis na kayo. Hindi biro yung buhay ng may asawa eh. Pag pinasukan mo yan, kailangan panindigan mo lahat yan. Hindi tulad ng kanin na mainit. Pag sinubo mo, nainita ka, pwede mo iluwa ulit. Alam na ho namin yan, Tay. Saka napag-usapan naman ho namin ni Grace ang tungkol din sa buhay natin eh. Itay, wag ho kayong mag-alala. Mahal ko ho si Elmo. Kaya ako nga siya pinakasalan eh. Sana nga, huwag kayo magbago sa isa't isa. Maasahan niyo yan, Itay. Wag lang siya maglolo ko. Ba't ako? Tay, nakalimutan ko. May usapan nga pala kami ng boss ni Ato. Elmo! Ha? Bakit? Hindi nakalimutan ka. Bakit, Iha? Nay, masakit na yung tiyan ko. Baka manganak na ako. Ha? Oo, huwag ka gagalaw, ha? Sandali lang, kukunin ko ang gamit mo. Itay?
Kayo ho ba ama ng bata? Oo. Congratulations ho, lalaki anak niyo. Salamat to. Lalaki, tay. Lalaki. Lalaki. Mama, maawa ka na. Bitiwan mo ako. Puta! Tangina ka! Tangina ng tatabag na baka ka! Bukas na dyan! Sino man? Tumawag ka na parehas! Tangina ka kanina ka ba? Nakakapraning ka na! Tumayo siya! Tangina mo! Bitiwan niyo ako. Ano? Tumas ka dyan! Tuwag! Mga bopol! Babaan niyo yung mga baril niyo! Tarantado ka! Baril mo, bitiwan mo! Hindi papatayin ko to! Sige, putok mo! Bayan ng konsensya mo. Sige! Akala mo ba naman pasukin tayo ng mga demonyo? Pati yung sales lady natin, nadamay pa naghahanap buhay lang yan. Oo nga eh. Patayin ko na kaya itong puta. Huwag na, Elmo, huwag na! Mga kaibigan, tuluyan ang pinasok ng SWAT team ang supermarket, kasunod po ang mga pulis. Ay, naku. Ayun po mga kaibigan, naglabasan na mga tao habang nakikita sa kanilang mukha ang takot sa malagim na pangyayari. At amin po na pagkalaman na sa 6 na security guard, 4 na pong nakumpirmang namatay. Nakakasama si Elmo doon ah. Wala lang ang kanilang Ay, pangalan. si mga ito! At 2 sales lady Dali nyo! Ang tumadali doon sa ospital, dali! Paging Dr. Tan. Dr. Tan, you are needed at the emergency room. Paging Dr. Tan, you are needed at the emergency room. Kaya inatake si Itay dahil sa pag-aalala sa'yo. Paano ba namang hindi ako mag-aalala? Ay. Huwag na ho kayo magsalita, baka makasama ho sa puso nyo. Saka mula ho ngayon, di na ho ako papasok doon. Bakit? Tinanggal ako sa trabaho eh. Pinanggal. Oo. Katapos ang ginawa mo, pinanggal ka. Matagtadri. Oh, ay, huwag na ho kayo magalit. Makakasama ho sa puso nyo. Eh, sa akin ho, binagsak yung sisi. Napatay kasi yung hostage na kasamahan ho namin. Paano na tayo ngayon? Sinabi ko na nga bang huwag ako pasok sa ospital eh. Gastos na naman to. Tay, huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano. Makakaraos ho tayo. Madali naman siguro ako makakita ng ibang trabaho. Relax lang ho. Saan ba lakad mo ngayon? Meron kasi akong kausap eh. Baka sakaling may mangyari na ngayon. Sana nga. Marami kasi tayong babayaran eh. Ang ilaw, tindahan, at saka yung gamot ni tatay malapit na maubos eh. Sandali ah. Sino naman kaya yan? Andiyo na. Aling piling kayo pala. Ako nga. Pasok kayo, umupo ko kayo. Paano ba, Grace? Meron na ba? Ah, wala pa ho eh. Ngayon palang lalakad si Elmo. Kung maaari, bumalik na lang kayo ulit. Bumalik? Ano?
Wala na ba akong gagawin kundi bumalik ng bumalik? Aba, ay kung hindi niyo kayang upahan ang bahay na ito, ha? Pumanat na lang kayo na maupahan ninyong bahay na mura-mura. Alam Bining naman, oh. Di ba nung may trabaho ko, lagi naman kaming advance sa inyo. Eh ngayon wala akong trabaho. Konting konsiderasyon naman. Aba, Elmo, nandiyan ka pala. Akala ko kasi wala ka rito. Eh, okay lang yun, Elmo. Kung sa ngayon eh wala pa, di bali na. Siguro sa susunod naman eh, mabibigyan mo na ako, ha? Elmo. Salamat, to. Tapa na, Grace. Tutuloy na ako. Elmo, bye-bye. Sige, Aling Pining. Salamat, to. Oh, ano ba? Ano ba yun? Tanda-tanda na lumalandi pa sa'yo. Naku, Grace. Gustuin man kitang pagbigyan eh, hindi na maaari. Eto marami na kayong utang. Alam mo naman ang negosyo. Hindi maaaring mabuhay ang tindahan kung puro utang. Kahit man lang gatas ho. Gatas? Naku, wala kaming gatas ngayon. Baka sakali bukas mag-deliver. Sige ho. Huwag kang mag-alala rito. Mababalik ko din kaagad. Eh, may trabaho na ako eh. Sa susunod na linggo nga, magsisimula na ako. No problem. Huwag mo intindihin bigan yan. Maraming pondo dito niyan. Alam mo naman yung allowance na nanggagaling sa Amerika. Gusto mo, dollar eh. Tama na to. Paano? Tuloy na ako. Hintay ko ni Grace sa bahay. Dito ka na kumain. Ipagpapatay kita ng 4 na baka. Kain na lang. Sige. Salamat ulit. Bigan! Mag-ingat ka, baka matukutan ka. Last money ko yan, nagbibiro lang ako. Grace? 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 Andito ako. Hi, Elmo. Alam mo, ang sarap-sarap ng ulam natin ngayon. Maraming mga dilata ron, ha? Saan galing yun? Kasi nanggaling dito si Mama kanina. Tsaka alam mo, ang bait-bait niya na. Hindi na siya galit sa'yo. Tuwang-tuwa nga siya kay June eh. Elmo, huwag ka na sanang magalit. Alam mo, sa sitwasyon natin ngayon, malaking bagay na yung dumating sa atin si Mama. Ang importante lang naman, yung mabait na siya sa atin. At napatawad niya na tayo. At saka malay mo, baka magbago yung buhay natin. At saka alam mo, bago nga siya umalis eh, nag-iwan siya ng pera pambayad ng mga utang natin. Tinanggap mo naman. Kailangan natin eh. Eto. Ilagdag mo sa mga babayaran mo. Hindi ka ba kakain? Hindi na. Kumain na ako na ito. Salamat na lang. Nagluto pa naman ako ng masarap na ulam. Elmo, pakitingnan mo yung kotse na attorney, ha? Ha? Oo, Alin sige. yun? Ayun, oh. Elmo, Are, ano ba? Long time no see, ha? Mukhang big time ka na ngayon, ha? Di naman. Tingnan mo nga naman, ano. Ang liit talaga ng mundo. Akalain mo dito tayo magkikita sa talyer. Ikaw nga, balita namin. Isa ka raw sa top 10 dun sa bar. Sinuwerte lang ako, pare. Si Kaindo, kumusta? Nagkasakit eh. Pero ayos Ganun na ba? yan. Si Arlene, nagkikita kayo? Paminsan-minsan. Pag tinatalaw niyo yung mga tiyahin niya ron. Ang tagal ko na hindi nakakapunta doon sa lugar natin, eh. Pasyal ka naman minsan. Oo, sige. Pasyal ako. Siya nga pala, kung kailangan mo ng tulong,
Calling card ko. Ayan. Ayos ah. Ang ganda tong auto mo. Ano ba ang diferensya? Ignition siguro. Hard starting eh. Bago naman ang baterya. Ah, pare. May lakad nga pala ako eh. May vista ako. Ikaw muna ang bahala dito ha. Ha? Sige. Babalik na lang ako mamaya. Akong sige, bahala kita dyan. tayo ha. Galala. Sige, attorney. Sige. Pare, kung ba naman arawang kay, dinadamo nila sa daldalang trabaho. Konting malasakit naman. Yun naman may sabi sa'yo, arawan ako. Hindi mo tanong kay Hepe. Pareho lang tayo. Regular. Malakas ka pala ah. Grace? 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 Wala si Grace. May sumundong kotse kanina eh. Gusto yata siya makausap ng kanya mama. Dun. Andun sa taas, natutulog. Nung makita kong pinapainom mo ng si Junior, ay nakonsyensya ako. Kung tinanggap ko na sana kayong mag-asawa noon pa, ay hindi sana inabot ng bata ang ganon. Napag-isip-isip ko. Tutal, may edad na ako. Sandali na lamang ang buhay ko dito sa mundo. Bakit hindi ka pumunta sa Amerika? Doon makakapagtrabaho ka, makakaipon, aasenso ang buhay mo. At saka wala ka naman naalalahanin doon. Nandoon ang tiyahin at mga pinsan. Hindi ka nila pababayaan. At kung establisado ka na, pwede mong pasundong asawa at anak mo. Magkakasama kayong muli. O ano, Iha? Pag-isipan mo. Eh di ano pa? Eh di, pag-uusapan muna natin. Pag-uusap. Nako! Ano? Ang laki nito, maganda ka ng pampiyansa! Toy! Ang laki ng halagang bayawak! Halagang bayawak! Kasi ito!
ba? Ba't yan suot mo? Okay naman to. Nakakahalata yata ako na hindi mo sinusot yung mga pinadala sa'yo ni Grace. Ba't yung susuot ko? Sa shop lang naman ako pupunta. Ilang taon na mula nung umalis si Grace? Tagal na. Malaki na yung bata, oh. Laki mo na nga pala. Ano bang sabi sa'yo ni Grace nung huli niyang sulat sa'yo? Kailan daw siya uwi? Hindi ko nasabi eh. Pero nag-ipon lang ata siya ng mga araw ng bakasyon niya. Uwi na rin yun. Ganun ba? Uy, nabalitaan mo ba tungkol sa biyanan mo? Nakabili ng bagong bahay. Malaki. Naka-jackpot yata eh. Oh, kain ng kain. Para lumaki kagad. Para makatulong ka sa tatay mo. Hindi mo na ba talaga titigilan yung pag-iinom mo? Ting punta mo rito, lasing ka! Eh, anong pakialam mo? Wala pala akong pakialam eh! Ba't ka pumunta ng punta rito? Hiwalay na tayo! Kaya pwede ba, huwag na akong pakialaman! Para malaman mo, kahit hiwalay na tayo, sa mata ng batas, asawa pa rin kita. Tapos na ang lahat sa atin, Arturo. Ano ba kailangan mo sa akin? Nawala ng pagmamahal ko sa'yo. Dahil may lalas ka na. Walang mangyayari sa usapang ito. Mabuti pa umalis ka na. Pinagmamalaki mo, ha? Wala! Pinagmamalaki mo! Nilalaki! Pinagmamalaki! Ano ba naman ito? Panginin nyo, ha? Napapansin ko sa'yo, pare. Matagal ka na nagtatrabaho rito. Hindi ka man lang nakikipag-inuman sa amin. Oo nga. Mamaya, pare, inuman tayo. Sorry. Hindi pwede. May pamilya ako eh. Eh yung sweldo ko, kasyang-kasya lang para sa amin. Ha? Akala ko mo pinapadala ka ng asawa mo. Oo nga, pero hindi ko naman pwedeng gastusin yun eh. Para sa anak lang namin yun. Para sa anak mo o talagang kuripot ka lang? Hindi naman sa ganon. Eh, ano pang dahilan? Makisama ka naman. Itong hindot na ito. Kaya ako, ayokong pagtrabahuin ng misis ko. Unang-una, kumpentihuhin niya ako. Dahil nasa abroad, delikado. Malay ko kung gawin pa niya akong ano. Tarantado ka! Bakit? Pindeho ka ba? Ano ba? Tama na yan! Parang hindi ka nakasama! Tama na! Parang tama na! Parang ito! Parang tama na yan! Tama na! Arlene? Si Junior may lagnat eh. Bigla kang tumirik ang mata kanina. Pero mabuti na ngayon. Ha? Anong lagay? Mataas ba ang lagnat? Tay? Tay? Gusto ho ang lagay ng bata? Ayan, mabuti-buti na. Nakatulog na nga eh. Ay, teka. Nakalimutan ko nga pala yung sinahin ko. Baba na. Alos wala na nga. Ay, Arlene, maraming salamat ah. Mabuti lang napadaan ka. Ito namang si Elmo. Para ka namang iba. Oh, napano yung bibig mo? Ah, nagkaroon ng konting trouble dun sa shop. Ikaw naman, paano naman yan? Alam ko na. Nauntog ka na naman sa pinto, ano? Ha? Matagal ako bago nagkaanak. Nainip na si Turo.
Laging mainit ang ulo. Laging lasing. Lagi akong sinasaktan. Lagi akong kinukulpi. Nung magbuntis ako, medyo nagbago si Turo. Nabawasan ang paglalasing. Nabawasan ang pananakit at paninisi. Parang subok ng pagkakataon. Mga ilang buwan pa lang nang pinanganak ko ang bata. Namatay na. Masakit siyempre yun sa akin at sa kanya. Di pa nga nawawalan pa sa ako sa araw. Meron na naman sa gabi. Nung minsan umuwi, bangag. Umalis na ako. Di ko na kaya. Di na ako bumalik. Sinundo niya ako. Pero ayoko na. Baka mamatay pa ako sa bugbog. O masira ang ulo ko. Yan ang malungkot na kasaysayan ng buhay ko. Taga namang ganyan lang ang pag-aasawa eh. Parang sugal. Pertihan. Ha? Oo nga. Katulad mo. Oh. Ba't naman patay ko? Hindi. Ate Arlene, kailan ulit tayo magpapasyal? Hayaan mo, pag nakalibre ako, aalis ulit tayo. Totoo yan, ha? Oo. Puntahan mo na yung lolo mo. Hatid ko pang tita Arlene mo. Ha? Ano? Hatid na kita. Huwag na. Baka kung ano pa sabihin ng mga kapitbahay mo. Sige. Kaya tagal naman yan. Nagugutom na ako eh. Dali na lang. Okay na to. Eto, oh. Walang ketchup? Hindi na kailangan. Nagyan ko ng toyo. Oo. Dasal muna tayo. Oh, pasensya na kayo dito, ha? Ayos lang. Thank you. Arlene, pwede ba kita makausap sandali? Elmo, sandali lang, ha? Yun, kain lang. Kain tayo, pare. Arlene, pasensya ka na. Animal kayo mo! Hindi pa tayo tapos! Kikita pa tayo! Tratado! Ano ka ba, Arturo? Hindi ka naman magbabago, ha? Walang hiya ka talaga! Lo! Lo! Si tatay! May sinuntok! Tulog! Ano ka mo? Ganito yun eh. Sinuntok ng ganito, pog! Sinuntok ng ganito, tulog! O, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Mag-aaral ng boxing. Baka masaktan ka. Hindi ako bahala. Eh, ano ba sinasabi nun? Wala ho. Nagkaroon lang ho ng konting gulo. Kanina pa kita hinihintay eh. Bakit? Andito na si Grace. Dumating na.
hinintay ka rito ng pagkatagal-tagal. Nang wala ka pa, di umuwi muna sa nanay niya. O ito, nag-iwan ng telepono. Tawagan mo raw kagad. Sige. Junior, nandyan ang mami mo. Po, asan siya? Nandun sa lola mo. Meron ba akong lola? Kain ka, ha? Nahihiya kami. Talagang napakaswerte ni Kumari sa negosyo, no? Tingnan mo nga ito. Tama ka, kumadre. Talagang swertihan lamang ang negosyo. Ang sabihin nyo, hindi lang maswerte sa negosyo, pati sa pag-ibig. Aba! Let's drink to that. Cheers. Siya nga pala, kumare. Parang hindi ko napapansin si Grace, ah. Saan ba naroon? Andyan. Kasama ng asawa niya. Yan ba asawa niya? Pogi naman pala, eh. Sa bagay. Masarap ba? Kasi ako nagluto niyan, eh. Yapang mo naman. Catering ito, eh. Pero akong pumili. Oh. Good evening. Sarap yan. Grace, siya pala mister mo. Brad. Si Elmo. Drinks. Thank you. Can I join you? Sure. Ito kumari mo, nagsiselos pa. Oo? Bagay, hindi ko siya masisisi. Alam mo naman, walang panibugo, walang tamis ang pagsuyo. Naku, ha, ganyan ka pala. Alam mo, pare, believe ako sa'yo. Marunong kang pumili. Class, pareho tayo. Mami, jingle na ako. Excuse us, ha? Halika na. Pareho tayo. Kumbaga sa alahas, mataas ang kilatis mo. Hindi tayo pareho. Hindi naman ako marunong kumilatis ng diamante sa pit ng paso. Anong ibig mo sabihin? Asawa ko si Grace? Uy, inaasawa ko naman nanay na. Eh, di pareho tayo. Yun nga ang kaibahan natin, eh. Ibang ginto. Ibang tanso. Iniinsulto mo ko. Pare, ba't naman naggugulo ka dito, ha? Ano kaya? Alam mo, talagang hanggang dito dala mo ang pagka-squatter mo. Wala ka ng pinipiling okasyon. Baba, ano nangyari dito? Itanong mo sa magaling mo asawa. Tell mo, ano ba nangyari? Tanong mo sa tiyo mo. Baba naman! Kadadating ko lang, gulo na naman! Abay, ano ba ang gulo? Hindi ba ang asawa mo?
Elmo, pasensya ka na kay Mama, ha? Matagal na naman ako nagpapasensya eh. Kaya nga nung sinabi mo sa akin, nagbago na siya. Ang hirap pa rin walaan. Elmo, huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Ang importante lang naman yung ngayon eh. Maganda sa Amerika, Elmo. Sabi nila. Pero wala naman akong pakialam kung maganda o pangit ang Amerika eh. Elmo, gusto ko kayong isama ni Junior. Matatag na yung trabaho ko dun eh. Ayokong sumama. Kailangan ako ni Tay. Bibigyan natin siya ng pera. Hindi niya na kailangang magtrabaho pa. Alam, Grace, ang kailangan ni Tay, kasama. Kasama dito. Hindi lang pera. Ang babaw naman ng dahilan mo. Pababaw? Baka namang ginagawa mo lang dahilan si Itay. At meron kang ibang hindi pwedeng iwanan dito. Grace, tangin na. Maniwala ka o hindi. Kailan titilin ako? Ganun pala eh. Eh bakit hindi ka sumama sa akin? Kayo ni Junior. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo? Ayokong sumama. Pwedeng iwan si Itay. Kung ayaw mo, isasama ko na lang yung bata. Hindi pwede. Yan ang huwag mong gagawin. At bakit hindi? Ina ako, may karapatan ako sa kanya. Tatay naman ako. May karapatan din ako. Ako naghirap sa pagpapalaki ng batang yan. Baka nakakalimutan mo nang galing siya sa akin. At kung naghirap ka, naghirap din ako. Iwalayan mo. Kung natiis mo na hindi sumiping sa kanya na mahigit na 4 na taon, ay palagay ko naman baka kaya mong hindi sumiping sa kanya ng tuluyan. Ha? Eh kung nangangati ka, edi kamutin mo. Problema ba yon? Ang mama naman kung magsalita. Mahal ko si Elmo. At saka, kahit pa paano, naghirap din naman siyang palakihin yung bata eh. Sapat na ba yung para magkaroon siya ng lahat ng karapatan para sa kanya? Aba, Grace, nagtiis ka na mahigit na 4 na taon na hindi mo nakitang iwanak. Alam niyo yun, Mama. Kaya lang makitid ang utak. Yang asawa mo, wala nang malamon. Masyado pang mataas ang prinsipyo. Siguro na paglilipasan niya ng gutom nung araw. Kaya wala na sa katwiran. Alam mo, Grace, pag-isipan mo. Hindi sa gusto ko kayong paghiwalay yung mag-asawa. Kaya lang, baka magising ka isang araw, wala ka ng asawa, wala ka pang anak. Ayoko rin eh. Kung siya gusto niya, bahala siya. Dito ako sanay. Dito sa sariling bayan natin. Nandito ang mga kaibigan ko. Dito ako pinanganak. Dito na. Ano ka ba naman, Arturo? Talaga ba hindi mo na ako titigilan? Sabi ko na nga ba tama ang hinala ko. Yan ba? Yan bang lesson yan? Pare, hindi ko alam kung ano nasa isip mo. Pero nagkakamali ka. Tanglan to. Gagawin pa akong gago. Arturo, ano ba? Itong tanda mo, hindi ka ang klase ng lalaking pipindeho sa akin.
Junior. Ay, Tay! Arlene? Sorry Alam mo namang ayokong mabot sa ganun eh. Kaya lang, alam mo na. Sana pinabayaan mo na lang ako. Sanay na ako sa bubong ni Turo eh. Hindi ka sana napahamak. Alam ko naman yun eh. Away mag-asawa yun. Kaya lang, may ayaw naman niya makinig sa katwiran. Hindi niya dapat ginaganon. Elmo, tama si Arlene. Hindi mo na sana pinakialman. Inawat mo na lang sana. Itay. Napasubo lang eh. Malas lang talaga. Magkano bang piyansa mo? Malaki-laki rin eh. Pero kung naintindihan yun. Tay, pwede ho ba? Pakitawagan lang ho itong si Atty. Perlas. Ito ang tarjeta niya. Pakisabi lang ho. Kailangan ko ng tulong niya. Sige. Tay, kailan ka lalabas? Malapit na. Nagbabakasyon lang naman ako rito eh. Basta papakabait ka. Talaga naman akong mabait eh. Oh, paano Elmo? Elmo, tuloy na kami para matawagan si Atty. ano? Arlene? Pwede ba? Pakitingnan lang ito si Junior Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dyan. Tay, kiss muna. Yun na. Iiwanan na namin ito kay Sargento. Sige, Tay. Tara. Maintindihan ng isang taong hindi nakapag-aral. Kung anong pumasok sa isip, yun ang gustong mangyari. Kaya mas mabuti pa, ayusin na ninyo ang mga papeles nyo at nang makalakad na kayo. Mami, sana isama na lang natin si Itay. Hoy, hindi po pwede doon ang hindi marunong mag-Ingles. Ang mama naman, hindi bali anak, pag nakalaya ng Itay mo, papasunurin natin siya sa Amerika. Oh, huwag kayong pagagabi mag-ina, ha? Huwag kang padadala sa asawa mo. Oo, mama. O, kiss ka na sa lola. O, sige. Tay! Tay! Uy, Junjun. Kumusta ka na? Tay, may dala akong pasalubong Damihan na yan, sa'yo. June. Mabuti naman nakaalala ka pa. Anong naalala? Ang dami-daming babae dyan. May asawa pang pinili mong ipalit sa akin. Grace, ipinagtanggol ko lang siya. Anong ipinagtanggol? Ang sabihin mo, sobra ng pagtingin mo sa babaeng yun. Kaya pinatay mong asawa niya. Ni hindi mo man lang kami inisip. Kaya tama lang, nadalhin ko ang anak ko sa Amerika. Grace, tanga na. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na ilayo mo sa akin ng bata. Sakim ka talaga, Elmo. Masyado kang makasarili. Hindi mo na ba naisip ang kinabukasan ng anak mo? At ako, wala na ba akong halaga sa'yo? Wala na akong hinangad, Elmo, kundi ang katahimikan at kaligayahan natin. Mahirap bang intindihin yon? Ako hindi mo maintindihan eh. Ang gusto ko, sama-sama tayo dito sa Pilipinas. Ikaw lang ata naghahanap ng dahilan eh, para makiwalay sa akin. Ano? Diyos ko naman, ano bang katwiran yan? Talaga bang wala na kaambi-ambisyon ng asawa mo? Ayoko ng pag-usapan yan. Basta kami ng anak ko, aalis. Bahala na siya sa buhay niya. Yan ang gusto ko sa anak ko. Lumalaban. Maliwanag na self-defense yan. Lalo na kung titestigo yung asawa. Malaki Elmo ang magiging laban natin. Pero pare, meron pa akong isang problema eh. Ano yun? Tungkol sa thesis ko na pupunta ng Amerika. Wala yung anak ko eh. Doon sila titira. Ayokong malayo sa akin ang anak ko, pero wala naman ako magawa. Pare, nakikiusap ako. Tatanawin kong malaking utang na loob kung matutulungan mo ako. Ang hirap ng posisyon ko eh. Tagilid. Kulong ako. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para mapigilan sila.
Relax lang, ako bahala sa'yo. Pare, please lang. Talaga bang wala kang kinalaman sa hold order ng immigration sa airport? Malay ko dyan, Mama. Naku, lintik talaga yung asawa mo. Talagang sira ulo. Yang inaabot natin kahiyan sa airport? Naku, makakatikim siya sa akin ng demanda. Anong kaso? Ang bababae. May asawa siyang tao, nakikisama siya sa iba. Mama, wala tayong ebidensya. Bahala ng abogado. Ay nako, Mama. Ako naguguluhan na ako sa'yo. Ikaw nang bahala. At talagang akong bahala. Hindi ako titigil hanggang hindi nabubulok sa bilangguan niyang asawa mo. Kagalang-galang na hukom. Ang petition for the custody of the child ay iniharap sa hukumang ito para sa kapakanan ng bata. Alam ng kagalang-galang na hukumang ito na ang ama ng bata na si Anselmo Robles ay naharap sa isang kaso ng pagpatay at sa isa pang usapin na pakikiapid na iniharap laban sa kanya ng kanyang asawa. If Your Honor, please. Ang mga nabanggit na usapin ay nabibinbin pa sa ibang husgado at walang kinalaman sa petisyong iniharap sa husgadong ito. So I object that the statement is irrelevant and immaterial to this case, Your Honor. Objection, overruled. Walang hangad ang hukumang ito, kundi ang malagay sa mabuting kamay ang bata. Ang karangalan at ang katayuan sa lipunan ng bawat isa sa mag-asawa ay mahalaga upang ang hukumang ito makapagpasya ng walang sinumang kinikilingan. Your Honor, counsel for respondent respectfully request for a 10-minute break to confer with this client. Request granted. Tay, kailan ka uuwi? Matagal ka nang hindi nakakauwi ah. John, oo nga eh. Uuwi rin ako. Tony, pre, tapatin mo. May pag-asa ba tayo? Palagay ko, malaki. Kaya lang, kailangan natin ng maraming testigo para mapatunayan sa hukumang ito ay saka mabuting tao. Ginang Ramos, maaari bang ilahad ninyo sa harap ng hukumang ito kung ano ang inyong nalalaman tungkol sa pagkatao ni Anselmo Robles? Ang sabi ho sa akin ni Elisa, yung ina ho ni Anselmo Robles, kaya daw ho siya nakulong, pinatay niya ang kanyang asawa at ang kirida nito. Pero hindi naman ho nagtagal sa kulungan si Elisa Pagkatapos ng maipanganak niya si Anselmo Robles, namatay ho siya. Nakikita ko, attorney, parang tagilid tayo. Ang hayop sila. Hinanan lang buhay ko. Pati pagkatao ng tatay ko, nakakalkalpan na. Everybody rise. The court is now in session. The Honorable Jesus Maria Bautista presiding. Magmula pa nang simulan ang pagdinig sa kasong petition for the custody of a minor, ang hukumang ito ay walang hinangad kung hindi hanapin ang mabuting kapakanan ng bata na siyang kasangkot dito. At habang hindi pa napapasyahan ang kasong pakikiapid at isa pang usapin sa salang pagpatay labang kay Anselmo Robles, ipinag-uutos ng hukumang ito na si Ginang Grace Trinidad Robles ang siyang may karapatang mag-aruga sa bata na si Anselmo Robles Jr. Ipinag-uutos, Marso 13, 1987, nilagdaan ng kagalang-galang na hukom, Jesus Maria Bautista. Junior, tuko muna sa mami mo. Tandaan mo, papakabait ka palagi ha. Sige po, tay. Bigay mo na sa amin ng bata. Aalis na kami. Ayos sumama Kausapin mo. Yan ang desisyon ng husgado.
Ba't ka ba nakikilab dito? Ha? Talo na kayo. Pare, Hindi ka na. order in the court. Hindi ka na. Ayoko. Order in the court. Aalis na kami. Ano po? Order in the court. Order in the court. Ano mo? Tama na! Order in the court. Ang bata! Behave yourself, gentlemen, or I'll have you arrested. Dali, ang bata! Order in the court. Order in the court. You're under arrest. You're under arrest. Elmo, lalala ka, sumo! Elmo, wag! Tingin! Kain ka, June. Tungkol medyo sa nangyari sa korte. Sa anak ko at sa kanyang asawa. Nakatanggap po kami ng tawag sa telepono na nanakot. Baka naman pwede nyo kami bigyan ng security. Ma'am, si Junior ho yung bata. Nawawala. Wala ako sa kwarto niya, ma'am. Ano? Iniwan ko lang doon, ma'am, sa kwarto niya eh. Diyos ko naman, oh. Gusto ko lamang naman gumanda ang buhay ninyo ni Junior. Ang ibig mo sabihin, Mama, pinano mo lahat para kami magkahiwalay ni Elmo? Sinadya mong kumbinsihin akong pumunta sa Amerika. Hindi pala totoo na gusto mo kaming tulungan. Niloko mo ako, Mama. Pinaniwala mo kong nagbago ka na. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap si Elmo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng problemang dumating sa buhay namin, Mama. Bakit gano'n na lang kalaki ang galit mo kay Elmo? Isa bang malaking kasalanan ng maging mahirap? Ito ba isang kasalanang mortal na hindi kayang patawarin ng mga mayayaman? Kulang na lang, papatay niyo na si Elmo eh! Dahil sa iyong ama. Ang ama mo ay isang hampas lupa din katulad ni Elmo na inibig ko. Kaya lang hindi niya pinaglaban ang aming pag-ibig. Iniwan niya ako. Kaya isinumpa ko. Ang nangyari sa akin ay hindi mangyayari sa iyo, anak. Si Elmo. Pero sinira mo ang pag-iibigan naming dalawa. Pinarusahan mo siya. Pinagdusa. At ngayon, ginawa mong
Parang hayop ang aking asawa na pinaghahanap ng batas. Kinasusuklaman kita! Kinasusuklaman kita! Oh, bakit? Wala kang pakialam! Grace, Grace, patawarin mo ko. Gagawin ko lahat para mailigtas si Junior at para mapawalan sana si Elmo. Huwag mo naman ako iwan. Bahala ka, Mama. Basta ako, hahanapin ko si Elmo at si June kung hindi pa huli. Hayaan mo siya umalis. Total, nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Hoy, ikaw umalis. Ayoko na makita pang pagdumukha mo rito. Teka nga muna. Pagkatapos ko aksayahin ng panahon ko, baka magsisi ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Yung bata, yung anak nila. Pagkakakwartahan yon. Double book pa tayo. Nakaganti ka na sa iyo di putang yon. Magkakapera pa tayo. May pakinaba ka rin pala. Ikaw lang eh. Okay ito ah. Ano ba? Aray! Ang init. Ay, ayoko na. Busog ka na? Busog na ako. Oh, sige. Umakyat ka na rin, magugas ka ng kamay, tapos matulog ka na, ha? Okay. Sige. Opo, tay. Hmm. Good night, tay. Good night din ah. Kumusta ang Maynila? Tulad din ng dati. Pinaghahanap ka pa rin. Oo nga pala, bili ng tatang mo. Huwag ka raw munang luluwas ng Maynila. Alam mo to, maganda itong lugar mo. Pag di mo lang ibenta para ipang negosyo ka. Hindi ko kayang gawin yun, Elmo. Ito na lang ang natitirang minana ko sa mga yumaang kong magulang eh. Maiba nga pala ako. Ano ba binabalak mo? Ewan ko. Bahala na. Ba, kailangan magdesisyon ka. Hindi naman pwedeng habang buhay magtatago ka. Paano pag-aaral ng anak mo? Yun nga iniisip ko eh. Ba, yan ang dapat mong pag-isipang mabuti para sa kinabukasan ng anak mo. Bakit? Hindi ba ako nag-iisip? Ika ako, ibalik mo muna sa nanay niya yung anak mo para wala ka ng problema. Di pwede yung gusto mo. Prinsipyo lang pinag-uusapan dito. O, di sarili mo nga lang ang iniisip mo. Magkaibigan lang tayo. Wala kang pakialam sa akin, ha? Buhay ko to! Ika ako, ibalik mo muna sa nanay niya yung anak mo para wala ka ng problema. Sakim ka talaga, Elmo. Masyado kang makasarili. Hindi mo na ba naisip ang kinabukasan ng anak mo? At ako, wala na ba akong halaga sa'yo? Layuan mo na si Grace. Talagang hanggang dito dala mo ang pag-esquatter mo. Isang tanong, isang sagot. Oo. Nasaan si Elmo? Hindi ko po alam eh. Utang ina mo sinungaling. Putang ina mo, tigas mo ha. Basta, ihatid na kita sa mami mo. Tandaan mo lang lagi ang pinagbiling ko sa'yo, ha? Lagi mo susundin ang sasabihin sa'yo ng mami mo. At saka, lagi mo siyang mamahalin. Junior, ano ba? Hindi ka nakikinig eh, ha? Ano? Ay, ayoko. Gusto ko lagi tayo magkasama. Mas tama naman kasi yung mami mo eh. Kung nando ka sa kanya, maganda ang kinabukasan mo. Makakapag-aral kang mabuti. Ayoko kasing matulad ka sa tatay mo ng pinag-aralan. Kaya ito, lang asenso. Maski na, masaya naman tayo eh. Magiging masaya ka ron. Malaki bahay nyo. Ganda. Basta, Junior, ito tandaan mo ha.
Kung sakaling matutuloy kayo sa Amerika, sabihin mo sa mami mo, ayokong palaki kanyang parang Amerikano. Paignis Ingles. Ang gusto ko, lumaki ka na Pilipino pa rin, ha? Tay, gusto ko yung magkakasama tayo lagi. Ayoko yung hindi tayo magkakasama. Talagang hindi maaari. Bakit ho ba? Kasi, Junior, magbabakasin pa kasi ko. Ibig sabihin, makukulong ka na naman? Hindi. Makukulong. Ano lang, mauna lang kayo sa akin. Tapos, susunod din ako. Magkakasama rin tayo. Totoo yan, ha? Oo, yun lang. Magkakasama rin tayo. Hindi mo! Kukunin mo to! Tulungan mo ako! Sinira mo ang buhay ko. Wawasakin di kita. Hindi ka na pakikinabangan. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Oo, Mama. Dito kami nagtago ni Elmo nung magtanan kami. Aba, Berto, bilis-bilisan mo at baka tayo gabihin. Abay na yata eh. Hindi. Humihinga pa eh. Ba't pinatatagal mo pa? Tapusin mo na. Baka naman nininervis ka. Gusto mo ako na tumira eh. Huwag. Akong bahala rito. Mama, yan yung kubo ni Ato. Gajan! Bitawan niyo pa rin niyo! Ano? Dali! Bitawan niyo! Ano? Bababa yung baril ninyo! Tama, pulis! Sabihin niyo sa kanila, baba yung baril nila! Ibaba niyo pa rin niyo! Magdidisgasya ka po ko! Panginoon ko! Raul! Ano naman tayo pinagsamahang masama? Nakawalan mo na ang bata! Utang na loob! Sige! Parilin mo! Bahala ka. Kung kaya ng konsyensya mo. Ano ka ba? Isusugal mo ba yung buhay na anak mo? Kapag may nangyari sa anak ko, tabla-tablan lang tayo. Sisiguraduhin ko naman sa'yo. Kita tayo sa impyerno. Sige, patok mo! Elmo! 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 Ano bang nangyayari sa buhay natin? Ba't tayo nagkakaganito? Limutan mo. Tapos na yan. Elmo, mula ngayon, hindi na talaga kita iiwan. Kahit anong mangyari. Grace, nasa sa'yo naman yun eh. Alam mo namang mahal naman kita. Ay, ba't ang dami-dami mong dugo? Junior, walang kwenta to. Elmo, patawarin mo ako. Masyado kong hinamak ang iyong pagkatao. Ang karapatan naman ho niya yan eh. Wala na yung pinangangako ko. Hindi
Hindi na mauulit ang lahat. Kalimutan na ako. Yung lahat na yung nangyari. Anak. Dali na natin siya sa ospital.